25 years na po akong electrician. 5 years na ako nagtatrabaho para kay Sir Danny. Pero may mga makina talaga sang sira na. Yung iba, nangangamoy na. Umuusok na nga yung iba dahil sa overheat. Hindi niya pa rin pinapalitan. Puro remedyo lang yung pinapagawa niya sa amin. Minsan nga, siya na yung nagkukumpi ng mag-isa kahit hindi naman siya electrician. Paano pong remedyo yung ginagawa niya? Tinatapatan ng ventilador. Pinagpapahinga ng sandali. Kapag nag-on pa rin, gagamitin ulit. Hindi niyo ba sinuggest kay Mr. Yuson na ipagawa na yung mga makina niya? Nako, pag sinasabi ko kay Sir Danny na bumili ng parts ng makina o kaya bumili ng bago, mas safe, nagagalit siya. Kesyo daw na scammer ako, kesyo daw na may cut ako sa tindahan, kaya pinipilit ko siyang bumili. Sa tinagal niyo na pong electrician, masasabi niyo po ba na maaaring pagmulan ng sunog yung mga defective na makina sa factory ni Mr. Yuson? Lahat ng dinadaluyan ng kuryente, kapag hindi to well maintained, maaaring pagdulutan to ng sunog. May negligence talaga sa part ni Mr. Yuson. I agree. May mga ebidensya nga nakuha si Atty. Avalos tungkol sa building ng yapak ko. Luma na pala yun nung nabili ni Mr. Yuson. Hindi daw pumasa sa building code. Unti nang lumalabas yung mga kalokohan ni Mr. Yuson. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ako po si Rosana Dacanay, factory worker po ng Yapak Company. Kung hindi po ako nagkakamali, kayo si Osang, yung kasama ni Ate Ella sa factory? Ako nga po, hindi po totoo na si Ate Ella ang nakasunog sa factory. Ako po talaga yung may kasalanan. Nung gabi pong nasunog yung factory, naiwan ko po nakabukas yung makina ko. Defective pa naman yun. First time mo bang magawa yun? Yung makina po kasi namin hindi po tumutunog pag hindi mo ginagamit. Kaya ako siguro nakalimutan patayin. Dala na rin ng sobrang pagod. Kaya ako rin siguro nakalimutan. Ilang oras ba kayo nagtatrabaho ng araw na yun? 15 hours po. 15 hours? Mapapagod ka talaga nun. Kahit kabayo po kami sa factory. Kahit nga po nung nagbubuntis ako, pinag-overtime po ako ng amo ko. Binabayaran ba kayo ng overtime pay, Mr. Yuson? Minsan, madalas hindi. Bakit ngayon ka lang lumapit sa amin? Dati ko na pong pinag-isipan to eh. Naaawa na po kasi ako kay Ate Ella, kaya lang natakot po ako. Baka po ipakulong din ako ni Sir Danny. May baby po ako eh. Huwag kang mag-alala, Osang. Unti-unti nang nauungkat yung mga maling gawain ng amo niyo ni Ate Ella sa factory. Kaya kung meron mang makukulong dito, si Mr. Yuson yun. Good news, Ate Ella. Lumabas na yung resulta ng re-investigation. May faulty wiring talaga kaya nagkasunog. Dahil hindi nagpapa-maintenance check si Mr. Yuson at hindi rin niya pinapalitan yung mga defective sewing machine niyo. Nakatulong din yung testimonya nila Mang Ambo at ni Osang. Kaya malaki yung chance na makalabas ka na dito. Maraming salamat, Attorney Lilet. Akala ko wala na akong pag-asa makalaya. Tsaka may isa pa akong good news sa'yo. Diba, sabi mo, miss na yung anak mo?
Sinagot ko na yung biyahe niya. Nay! Anak! Sana anak! Kumusta ka na, anak? Miss na miss ko ni Mama. Ako rin po, Nay. Maraming salamat po, Attorney. Salamat. Ano ba naman, Emong? Hindi ka man lang nag-ingat. Abay, pagkatanda-tanda mo na. Ngayon ka pa talaga nagpaloko. Ito naman kung makamatanda. Aba, malay ko ba? Eh, kaganda-ganda kaya nung message. Bakit po? Ano po nangyari? Ba't nagtatalo kayo? Abay, ewan ko dito sa tiyuhin mo. Abay, nakuha na nang naubos ang pera sa e-wallet. Ano po? Ano nangyari? Eh, na-scam ako, Lilith eh. Paano po na-scam? Kasi nakatanggap ako ng text message. Mukha namang legit kasi may pangalan pa yung gaming app eh. Buksan ko lang daw yung app, mag-register ako, gamit yung number ko, at ayun, makakatanggap na ako ng 10K yung e-wallet ko. Di ba? Ano? Nag-register po kayo? Ano? Eh, pinatulan ko na din eh. Kako, sayang naman eh. Kaya lang, pagbukas ko ng e-wallet ko, wala nang laman. Buti na lang, 500 lang yung nakuha sa akin. Lang, 500 lang. Kung makapagsalita ka, Emong, kala mo pagkayaman-yaman mo ah. 500 lang. Chong, kalat naman po na public information yung mga ganyang klase ng scam. Kumagat pa rin po kayo. Nagbaka sakali lang ako kayo. Naman, sisermonan niyo pa ako. Nadali na nga eh. Gusto niyo po ba ipatrace natin yung text message para makapag-report na rin tayo sa police? Hindi. Nagawa ko na yun. Gawa mo na. Oo. Chong, sa susunod mag-ingat na lang ho kayo. Masyado na hong creative yung mga scammers ngayon. Kung hindi ho kayo mag-iingat, madadali talaga kayo. What? So di mo pa rin mahanap si Kanor hanggang ngayon? So what am I paying you for? To take a vacation? What have you been doing? Look, panahon na ba para maghanap ako ng ibang private investigator na kayang gumamit ng Google Maps? Ang huling balita ko, nasa remote province si Kanor. Hindi ko lang matukoy kung saan. Yeah, pues tukuyin mo. Okay, look, I'm tired of wasting money on you. Kung hindi mo siya kayang hanapin, I'm gonna start looking for someone who can actually do their job. Huwag kang mag-alala, hindi ako titigil sa paghahanap. Yeah. Hey, babe attorney. Where are you? Oh, I'm actually headed to your place right now. May dinaanan lang ako. Is Lilette gonna be with us tonight? Nako, busy kasi siya sa case niya eh. Oh, that's too bad. You know, I was really looking forward to seeing the both of you. Sayang, para sana may patikim ko man lang sa inyo yung lulutuin ko sana mamaya. Next time, okay? Yeah, perhaps. So I'll see you. Okay? Okay. Bye. Bye. The law may be slow, Attorney Meredith Simmons, but justice is inevitable. And I just so happen to be patient enough to watch it catch up with you, Kanor, Attorney Era Simmons, and Attorney Lilette Matias.